Unang Christmas wish ng 68 anyos na si Nanay Lolita ang maipagawa ang sira-sira nilang bahay. Ang bubong gatulo, paputik yung kusina. Kasi gipit kami talaga noon. Hindi kami makabili ng mga pamasko. Para hindi mabigla sa laki ng gastos, ang OFW niyang anak na si Joy may sinalihan online. Grupo kung saan kada miyembro magbabayad ng 5,000 pesos sa loob ng 10 linggo at kada linggo may susweldo sa kanila. Hindi ng pera kundi ng construction materials na nagkakahalaga ng 50,000. Nakikita ko po sa newsfeed na parang maganda to. Parang pag hindi mo kaya ng cash, pwede kang buwanan. At kinocompute ko po, wala po siyang interest. Pamilyar ba ang kanilang sistema? Hango kasi ito sa classic Pinoy paluwagan kung saan ang mga miyembro obligadong magbigay ng lingguhang hulog kung saan linggo-linggo may susweldo hanggang lahat sila mabibiyayaan na. So yung paluwagan na to is parang savings program na kumbaga maraming tao na naglalagak ng kanilang pera, tapos parang meron kang treasurer dyan. Magandang paraan din to sa pag-aayos ng ating mga pinansya. At swerte naman ni Joy na agad siyang sumahod sa kanilang online paluwagan. Kaya nito lang nakaraang buwan, inihatid na sa kanilang bahay sa Bukidnon ang maagang pa-Christmas surprise niya sa kanyang nanay Lolita. Hindi sleigh ni Santa Claus, kundi truck na construction materials. May hollow blocks, buhangin, semento, plywood, bakal, tire wire, at pako. Kasi kahapigid kaayo, lagi ko magdahog. Kaya bagong magpasko, ang dating maputik nilang sahig, mapapalagyan na ng tiles. Ang butas-butas nilang bubong, mapapalitan na ng bagong kisame at yero. Welcome sa aming bahay. Ini kusina namon. May tapog na kami, may lababo. Pasalamat ako sa imo, Joy eh. Ikaw na una ka man sa amon. Nalipay, gid ako, Joy. Kay naayo balay na amon. Masaya po ako. Nakiramdam ko po na ibigay ko po yung kaligayahan ng mga magulang ko po sa ganong paraan. Ang paluwagan na ito ng mga construction material, paandar ng dati ring OFW na si Rhea Lynn. OFW po nagtatanong minsan, meron ba daw mga house material? So naisip po namin, para din po naman po sa mga OFW na gustong makapagpatayo po ng bahay, parang hindi po mabigat sa bulsa. Nag-aalok din si Rhea Lynn ng paluwagan na ang sweldo, multicab, motor, kahit pa mga gamit sa bahay. Dagdag siya sa income ko. Maliit po ang sahod ko dati sa Kuwait. Ang items daw na ipinapasahod niya, madalas niyang binibili ng wholesale. Kaya dito naman siya tumutubo. Siyempre, kailangan magpatong para may pangsahod. Halimbawa, yung sofa nasa 25,000. Papatong po yun ng nasa 5,000. Ang hulog, online din. Kailangan pong makabayad po lahat ng member bago i-deliver po yung items ng receiver po. At para masigurong hindi maluloko ang mga isinasali ni Rhea Lynn sa kanyang online paluwagan, bukod sa maingat niyang ini-screen, hinihingan din niya ng ID o identification cards. Wala po kaming contract. May ginagawa po kaming GC para sa mga member na sasali. Pero aminado si Rhea Lynn, hindi madali ang magpa-online paluwagan, lalo na kung singilan na. Sobrang hirap po, sakit po sa ulo, lalo na po sa pag-aabono. Ang mga online paluwagan ngayon, hindi na lang pera. Meron ng furnitures, appliances, grocery items, pati mga laruan. Saktong panregalo ngayong magpapasko. Ang choice na paluwagan ng mga ninong o ninang nakapos sa Christmas budget, pakulo ng online seller na si Choice. Nung binilang ko ng toys yung anak ko, then pinost ko siya sa page. Merong nagsuggest na baka pwedeng ipaluwagan. Imported siya. Quality talaga siya na wooden toys. Yung paluwagan, hindi kasi siya mabigat. Pag cash kasi lahat, medyo mahal. Dito, kailangan ding hulug-hulugan ang nakurso na dahang laruan kada kinsenas at katapusan. Nag-range siya ng 500 to 600 lang naman siya kada hulog. 10 na hulog yung kasi 10 na member sila. So yung sahod nila depende kung kailan sila mabubunot hanggang sa makasahod silang lahat. At sa linggong ito, ang nakatakdang tumanggap ng wooden dresser toy na ang
presyo, 5,000 pesos, si Mau. Perfect na panregalo para sa 3 taong gulang niyang anak na si Morissette. Ito po sana yung gusto kong bilhin sa anak ko ngayong taon. Kaso medyo mahal kaya sumali po ako sa paluwagan. Kahapon lang. Ito na po yun, ma'am, yung vanity po. Na-check na po siya lahat, yung parts, pati na-disinfect na rin po namin. Oo, Christmas gift ko sa bunso ko. Gusto niya kasi yan. Pero paalala na mga otoridad, mag-ingat sa mga sasalihang paluwagang online, lalo pat nagkalat ang mga mapagsamantala sa internet. Upon the declaration ng lockdown, nakita na namin kaagad na ang cybercrime cases nag-increase by 100%, na doble. Kasama na dyan yung mga online paluwagan. Gaya ng nangyari kay Jenny, hindi niya tunay na pangalan. Ang online paluwagan ng pera kasi na sinalihan niya nito lang nakaraang buwan, isa pa lang. Scam! Lahat po ng paluwagan online, sinearch ko po. Nag-post po ako doon, may nag-comment na sabi niya, ma'am, kung gusto mo, may early slot po na November 15 ng pasahod. Hapon ng bayad, 5K. Sabi ko, sige, legit po ba yan? Sabi niya, opo ma'am. Agad na nagbayad si Jenny ng 5,000 pesos na hulog sa pangakong siya ang unang sasahod ng 30,000 pesos. Pero sa araw ng kanyang payout, Nagsabi na siya sa akin, ma'am, may problema po tayo. Baka 10,000 lang po ibigay ko sa inyo. Kasi po, yung papa ko nag-business. Ang inaano ko lang po sa kanya, iripan ko lang po talaga yung pera. Kaso matapang po siya eh. Hanggang sa mga ilang days, binalak na niya kami sa Facebook. Hindi na namin siya matrace. Marami rin po siya talagang nabiktima, hindi lang po ako. ang mas masaklap pa rito, ang 2 pang online paluwagan na sinalihan ni Jenny, nalaman niyang budol din pala. Kaya ang kabuang pera na natangay sa kanya sa pagsali sa online paluwagan, umabot na ng 23,000 pesos. Parang sasabog yung dibdib ko sa sobrang galit. Nangihinayang po talaga ako sobra. Aral na rin po sa akin to. Hindi basta-basta magbibitaw ng perang malaki. Kasi hindi naman po pinupulot ng pera. Lalo na ngayon, pandemic tayo ngayon. Meron tayong Cybercrime Prevention Act kasi na pwedeng isampa sa kanila. Pwede rin yung traditional na estafa. Wala naman talaga kasulatan sa simpleng paluwagan. It's all on a trust basis. Mabuti na inilalagak natin ang pera natin sa mga siguradong instrumento. Pag kayo po ay pinangakuan ng tubo o kita, dapat registered sa SEC. At kung wala naman po silang lisensya sa SEC, yan po ay isang scam. Ang taong gipit sa paluwagan kumakapit. Siguruhin lang na ang paluwagang sasalihan, lehitimo para ikaw talaga'y makakaluwag-luwag. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.